Mga boss, may sunog oh. May kasabihan nga tayo na di baling manakawan ka na, huwag ka lang masunugan. Mga boss, may sunog oh. Malapit lang yan dito sa aming town. Ayan oh. Ambulance. Sobrang init ngayon mga boss. Dito na tayo mga boss sa 7-Eleven. Pasok na tayo mga boss. Dito muna ako nagpark sa tabi ng gasolinahan. Kasi puno yung parking namin dun eh. May deliver pa naman ngayon oh. Alas 8 na ng gabi. Ito yung first day ng 3 to 11 ko mga boss. Dati na ako nag-closing eh. Ngayon na lang ulit after a year na hindi ako nag-closing na kitchen. Let's go mga boss. Magtapon na tayo ng basura. Dami kong basura ngayon. Yes. Kamusta mga boss? Ito na ako sa bahay. Kakarating ko lang mga boss. Umuulan sa labas. Pasilip ko sa inyo. Pero tila na naman eh. Pero kanina ulan siya ng ulan. Kahapon mga boss, may share ko nga pala sa inyo. Ito, habang naghugas ako ng pinggan. Ang bihira no. Hinatid ko yung anak ko. Kasi nag-gym yung anak ko mga boss eh. Pagka hapon, kasama niya yung mga kaibigan. Halos lahat naman ng mga kabataan dito na kasing edad niya. Isa yun sa libangan dito. Alam niyo na, dito sa abroad wala naman talagang masyadong libangan ng mga bata. Di tulad sa atin sa Pinas, di ba? Iba pa rin yung nasa sarili kang bayan. Nasa sarili kang bansa. Pinakita kaming umuusok. Malapit sa tulay. Kung nakasibibigay sa vlog ko, nakikita nyo na yon, yung dinadaanan kong yung tulay na yon. Papunta yun ng Dawson, papuntang Port St. John, ganyan. Papuntang Grand Prairie. Dadaanan mo talaga yon, yung tulay na yon. Sa makalampas na tulay na yon mga boss, may natanong kaming umuusok. Ang kapal ng usok niya talagang kulay itim. Pagka-drop ko sa anak ko, dun sa jeep sa may paradahan, nag-stay muna ako. At nakita ko yung
lugar na pinaganapan ng sunog is, alam ko yung lugar na yon, malapit lang din dun sa mga kaibigan natin na nakatira dun. Ang kapal ng usok mga boss. At nabalitaan ko, kasi nung oras na yon, papasok na ako sa aking part-time sa 7-Eleven. Nangyari yon around 2 to 3. So dinirap ko yung ano ko mga 2:35. Tapos papasok ako nun sa 7-Eleven. Nung nadat na namin yung ganung sitwasyon na kapal ng usok. So hindi namin alam ng anak ko kung ano bang pinagmula nung sunog na yon. Kung bahay ba yung nasusunog o sasakyan, ganyan. Ngayon, pagdating ko ng 7-Eleven, naririnig ko na pinag-uusapan na ng mga katrabaho ko, mga Pilipino. Ang sabi daw ng isang customer, yun daw ay bahay. May nasusunog daw na bahay. Diba, alam niyo yun, yung pag narinig mo yung sunog, ano na kapag yung labi na, bahay ang pinag-uusapan, parang ang bigat sa loob no? Kapag yung may nakikita kang nasusunog na bahay. Sabi nga nila, di ba, may kasabihan nga tayo na di baling manakawan ka na, huwag ka lang masunugan. Kasi ang hirap pag wala kang pag nawalan ka ng bahay. Yung matagal mong pinundar, tapos ay ilang minuto mawawala yung bahay mo ng ganun kabilis. So hindi ko na nalaman kung anong pinagmulan. Basta sinabi lang sa akin ng mga katrabaho ko na may bahay daw na nasusunog nung oras na yon. At ayun nga, yun na yung nakita ko. Bahay pala yon. Nakakawawa naman yung may-ari nung bahay, ano? Alam mo yun, yung mahal magpagawa ng bahay dito, magpa-repair. Kasi alam niyo na dito, ang karpentero, isa yan sa skilled dito na malaki ang sahod. Yung tulad ng tubero, karpentero. Naibidyo ko yun. Kahit malayo ako dun sa lugar na yon, pero kitang-kita ng dalawang mata ko yung usok talaga siya na kulay itim talaga. Bigla akong natulala at bigla akong naisip yung Pilipinas, diba sa atin, malimit magkaroon ng sunog. Dito, ang bahay pa naman dito ay yari talaga sa kahoy. Itong buong bahay na to ay solid na puro kahoy talaga. Itong padyar namin, kahoy yan. Itong patungan. Kahoy. Itong aming sahig. Ayan. Halos lahat. I-share ko lang sa inyo. Ayan. Puro talaga sila kahoy. Tapos pintura. Yun, na-share ko lang sa inyo kasi naisip ko agad yung Pilipinas. Kasi sa atin talagang bagyo, sunog, yan yung sa ating hindi nawawala. Ayun yung number 1 talaga sa atin. Palagi. At salamat sa Diyos at hindi na tayo nakaka-experience ng lindol doon. Nung nasa Pilipinas ako, naka-experience ako doon ng lindol. Siguro twice. O depende kung nasaan kang probinsya, ganyan. Yun yung experience ko sa Pinas. At sana hindi na yun mangyari ulit yung magkaroon ng gano'n na lindol sa Pilipinas, di ba? Isama natin sa ating pagpipray
na wala sana anumang dilubyo na dumating sa atin sa Pilipinas, di ba? Ay, nako. Kakain ako napadaldal ako sa inyo. Medyo napapasingkit yung mata natin, ano? Kasi antok na antok ako mga boss Ang sarap matulog pagka ganitong, alam nyo, yung umuulan, tapos ay tahimik, tapos malamig, ano? Ang sarap magtaklob ng kumot, ano? Ayan. Tapos pagising mo, gutom na gutom ka. Sabi magkakape. Panalo. Pwede na to. Nilaga, mga boss. Nilagang buto-buto ng baboy. Kain po tayo, mga boss. Liwanag ba? Ayan. Ayan. May ako na lang ibalik. Alas 11 na ako ng gabi umuwi, mga boss, kagabi. Kasi kulang sa tao doon sa 7-Eleven. Pumasok ako ng 8 hours mula alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Tapos ay, siyempre dahil nagluluto ako ng manok, alam nyo naman na darang tayo sa init, amoy mantika, amoy manok. Pag uwi ko ng 11 sa bahay, hindi agad ako siyempre matulog agad. Kumain muna ako ng kaunti. Tapos ay nagpahinga, nood ng TV. Tapos naligo ako, mabilis ang ligo lang baga. Kasi nga, 8 oras ako nagtrabaho sa akin full time. So, sumuwi lang ako ng bahay, nagpalit ng damit. Tapos pumasok naman ulit ako ng 8 hours ulit. So, medyo alam niyo na, matagal-tagal tayo sa trabaho ng buong kahapon. Kaya ako nakatulog na mga pasado alas 12 na. Ayan, mag-aalauna na. Tapos gumising ako ng 4:30 ng madaling araw at ako'y papasok naman sa Freshmart dito. Bilang panadero at alas 5 ang pasok ko. So kulang sa tulog. Hindi yun maganda para sa kalusugan natin. Lalo na sa akin na ako'y may high blood. Parang hindi ako sanay matulog ng ganong kaiksing oras lang. Kaya medyo ngayon parang inaantok-antok ako. Mamaya, pagkatapos kong kumain, pagpahinga lang ako saglit, pupunta naman ako sa pharmacy. Kukuha ko ng aking maintenance medicine kasi paubos na. Alas 3 piraso na lang ang laman sa loob. 3 araw na lang. Ito ang aking maintenance, Apomorphine. 5 grams lang yan, mga boss. Mababa. Yung iba 10, iba 15. Yan ang aking buhay. Ang aking maintenance. Kung pwede lang itigil, bakit hindi, di ba? Lahat naman tayo ng may maintenance. Kung hanggat maaari, itigil natin yung maintenance, pero hindi pwede. Ayun ay karugtong na ng ating buhay. Kain tayo, mga boss.